3 ang arestado sa sumiklab na gulo sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Isa po sa kanila ng agaw at nagpaputok ng baril. Nasaksak din siya sa likod pero itinanggi ng mga nakaaway niya na sila ang nanaksak. Balitang hatid ni James Agustin. Napatakbo papasok sa loob ng iskinita ang isang lalaking walang damit pang itaas sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Kita na duguan ng kanyang likod. Maya-maya dumating ang mga operatiba ng QCPD Station 14. Inabutan nila ang 30 anyos na lalaki sa loob ng kanyang bahay at saka inaresto. Nagtamo ang lalaki ng saksak sa likod at taga sa ulo matapos makipangbuno raw sa dalawang nakaaway. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng tawag mula sa 911 na nagpaputok ng baril na lalaki sa lugar. Nung nag-responde kami, ay naabutan ho namin itong tumatakbo at siya nga itinuturo na nagpaputok ng baril. So, hinabol namin at na-corner namin siya doon sa bahay. Doon namin siya inaresto. Ang ginamit na baril inihagis niya sa bubong ng isang bahay kung saan ito na-recover ng pulisya. Sa investigasyon, inagaw pala niya ang baril mula sa nakaaway at saka sila pinaputukan. Nung nag-imbestiga kami, noon nalaman namin na yung na-recover ng baril is pagmamayari nung isa doon sa dalawa na kapambuno niya. Sa kuha ng CCTV, kita ang isa sa mga nakaaway na sinuntok ang lalaking nakaubad na unang naaresto ng pulisya. Kalaunan, inaresto rin ang dalawang nakaaway ng lalaki nagpaputok ng baril. Kabilang ang 42 anyos sa lalaki na nakuhanan ng bolo at 64 anyos sa lalaki na nahulihan naman ng hindi lisensyadong baril. Siya rin ang may-ari ng baril na nakuha ng lalaking walang damit pang itaas. Itong nakahubad ay nagwawala doon sa area nila at nagbabato ng bahay. Tapos yung isa dito sa nakapambuno niya ay yung pong may-ari ng bahay. Tapos yung nga ho, yung isa na nakuhanan ng baril ay rumisponde ho at tumulong dito sa isa. So nung nagpang-abot na ho sila sa area ay nagpambuno nga itong dalawang party, tapos pinagtulungan nila itong isa hanggang sa nasaksak niya doon sa likod at nataga sa may bandang ulo. Nakakulong ngayon ng 3 sa detention facility ng QCPD Station 14. Ang 30 anyos sa lalaki itinanggi na ng gulo siya sa lugar. Tinutukan po kasi ako ng baril sa ulo eh. Kaya yun po, inago po yung baril sa kanya. Ayun, hindi ko po sadyang maputok yung baril niya po. Nagugulo ka raw tapos daw namatokan ng bakapit? Hindi po. Hindi po. Ang dalawa pa itinanggi naman na silang sumaksak sa nakaaway nila. Kung nagkaroon man ng saksak yung tao, maaaring taong bayan ang gumawa nun at hindi ako. Kasi sa dami na rin kasi na tumulong sa gulo na yon. Sinuntok niya siya kung ano man yung nakikita niyo doon sa CCTV, totoo yun. Wala naman talagang pinagmalalim na pinaghuhugutan ng galit. Ang ano lang kasi talaga doon, alam mo yung natutulog ka doon na hindi mo inaasahan na kumakalabog yung bahay mo. Sinalubong niya ako, dinikitan niya ako ng ganun eh. Yun, naitulak ko siya. Naano ko siya, natutukan ng baril, ganun. Ngayon, nung umano na siya sa akin, nagpambuno kami, naagaw niya ang baril ko dahil nahilo ako na pagpambuno namin. Maharap ang 30 anyos sa suspect sa reklamong attempted homicide, habang ang dalawang nakaaway niya naharap sa reklamong attempted murder. Dalawa sa kanila may karagdagang reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maayos na panahon ang aasahan po ng halos buong bansa ngayong weekend. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. At sa mga susunod na oras nga hanggang bukas ay mababa po ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa, maliban na lamang sa ilang panig ng Northern Luzon. Sa linggo naman, uulanin ang ilang bahagi ng Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao, lalo sa bandang hapon o gabi. Malalakas ang inaasahang ulan na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila ngayong weekend. Ayon po sa Pag-asa, walang namamataang sama ng panahon sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Easterlies pa rin ang magdadala ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa habang hanging amihan sa extreme northern Luzon. Ngayong Biyernes, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Coron, Palawan, 41 degrees Celsius sa Muñoz, Nueva Ecija, 40 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Puerto Princesa, Palawan, Dumangas, Iloilo, Borongan, Eastern Samar at sa Cotabato City. Dito po sa Metro Manila naman, posibleng umabot sa 37 degrees Celsius ang heat index sa Pasay.
May nakaambang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, batay sa unang 3 araw ng trading ngayong linggo, tinatayang lagpas 7 piso ang taas presyo sa susunod na linggo para sa kada litro ng gasolina. Ang diesel naman ay lagpas 15 piso kada litro ng diesel. Ayon sa sources, yan ay dahil patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng kada bariles ng krudo sa pandaigdigang merkado sa gitna ng giyera sa pagitan ng Amerika at Israel kontra Iran. Sa ngayon, wala pang ilalabas ng forecast ang Department of Energy, pero tiniyak ng DOE na hindi isang bagsakan ipatutupad ang oil price hike. Kinakausap na raw ang mga oil companies na utay-utayin ang taas presyo. Nasa 20,000 seafarer ang stranded po ngayon sa Middle East dahil sa gulo doon, ayon sa International Maritime Organization ng United Nations. Dagdag pa sa bilang ang 15,000 pasahero ng cruise ship. Ayon sa IMO, handa ang organisasyon na tumulong para matiyak ang kaligtasan at kalagayan ng mga natrap na seafarer. Sa ngayon, apektado rin po ng gulo ang ilang port facilities, kaya sabi ng IMO, hirap din na matiyak na ligtas na makakababa mula sa barko ang mga seafarer mula po para ma-repatriate sila. Sa Greece, nag-strike ang mga seafarer doon para manawagan na ma-repatriate ang mga kapwa nila tripulante. Hindi rin daw dapat papasukin ang mga barko sa mga pinangyayarihan ng giyera. Kinukuha pa namin ang reaksyon dito ng ating Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa GMA Regional TV. 3 ang sugatan ng dumausdos at bumangga ang isang van sa ilang stall sa Session Road sa Baguio City. Sa imbestigasyon ng pulisya, nakaparada ang van sa bahagi po yan ng Father Carlos Street at iniwan ng driver sa loob ang 6 na taong gulang niyang anak. Nakapatay naman daw ang makina ng sasakyan pero nagalaw umano ng bata ang handbrake kaya dumausdos ito. Ligtas naman po ang bata sa loob. Nakausap na raw ng may-ari ng van ang mga sugatan na maayos na ang kalagayan. Nakausap na rin daw niya ang may-ari ng mga nasirang tindahan. Arestado ang isang pulis sa drug buy-bust operation sa Naga, Camarines Sur. Na-recover sa kanya ang nasa 7 gramo ng hinihinalang shabu na halos 50,000 piso ang halaga. May na-recover ding iba pang drug paraphernalia ang PDEA sa kanilang operasyon. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sasampahan din siya ng hiwalay na administrative case bilang pulis. Wala siyang pahayag. Biglang pumasok ang motorcycle rider na yan sa outer lane ng National Highway sa Barangay Lanatan sa Balayan, Batangas. Nagbagal siya at doon napangga at natumba ang rider. Doon na siya pumailalim at nagulungan ng truck sa ulo na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Nakakulong na sa Palayan Police Station ng truck driver na nahaharap sa kaukulang reklamo. Wala siyang pahayag at ang mga kaanak ng nasawing rider. Paalala mga kapuso, may blind spots o hindi nakikita mga bahagi ang kalsada ang isang nagmamaneho ng malaking truck. Samantala, hawak na ng pulisya ilang CCTV footage na posibleng may kaugnayan po sa pagkamatay ng umano'y hazing victim na si Kenneth Alcedo. Iniimbestigahan din ang sunog na nangyari sa lugar kung saan umano ginawa ang initiation rites. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Sa pool sa CCTV ang isang kulay gray na kotse na napadaan sa Governor's Drive sa Dasmariñas, Cavite pasado alas 6 ng umaga nitong March 1. Kumanan sa Barangay Road. Ayon sa Barangay Langkaan 1, yan ang kotse na nakita noon sa isang ospital sa General Trias, Cavite na naghatid sa 19 anyos na si Kenneth Alcedo. Siya ang freshman maritime student ng PNTC Colleges na biktima umano ng fraternity hazing. Mula sa Barangay Road, mayroon pa raw halos 3 kilometro bago makarating sa bakanteng lote ng Purok 6 Asyungan kung saan pinaniniwala ang naganap ang initiation rites. Kahapon, sinuyod ng pulisya ang lugar. Makikita sa video kung gaano kasukal ang daanan.
Nag-imbestiga na raw ang pulisya sa mga bahay na pinakamalapit doon. Nakakuha ng ilang CCTV footage ang PNP na hindi pa nila inilalabas sa publiko. Sa pagdedetalye ng barangay, bandang 6:20 AM nang makita sa CCTV ang isang kotse at ilang motorsiklo na huminto sa dulo ng kalsada. Mula sa dulo ng kalsada, nasa 8 minuto raw na lakad bago makarating sa pinangyarihan mismo ng initiation rites. Kaya malabo nila na marinig ng mga residente ang nangyayari. Liblib na talaga siya, malayo na siya sa kabahayan, malayo na rin dito sa barangay. Tatawid siya ng ilog, then paahon, kawayanan talaga yung dadaanan. Bandang 10:58 AM nang makita raw ang biktimang si Kenneth habang paakyat na at pabalik sa kalsada. Posibleng tapos na umano ng mga oras na yon ang initiation rites. Malakas pa siya, umakyat pa siya mag-isa, 3 sila, sa gitna siya, lalakad sila, pero dahan-dahan lang yung lakad. Then naupo pa siya para magpahinga doon sa dulo ng kalsada, papuntang sasakyan nila. Sumakay siya mag-isa. Hindi bababa sa 10 lalaki ang anilay nakasakay naman sa mga motorsiklo na kasabay umalis ng kotse kung saan nakasakay si Kenneth. Wala kaming namukaan. Sabi nga namin, lahat ito hindi taga ng Kaanwan. Inaalam pa ng mga otoridad kung may hininto ang bahay ang grupo at kung sino ang may-ari nito. Matapos naman ang pag-iimbestiga kahapon ng pulisya, nasunog ang pinangyarihan ng umano'y initiation rites o hazing. Inaalam pa kung sinadya o dahil sa init ng panahon. Ayon naman sa Cavite Police Provincial Office, nasampahan na ng reklamong paglabag sa anti-hazing law at obstruction of justice ang driver ng kotse na naghatid sa biktima sa ospital. Kinilalang suspect sa alias na John, 23 anyos at 4th-year maritime student kung saan din nag-aaral ang biktima. Hinahanap pang iba pang sangkot sa umano'y hazing. Nakatakdang ipresenta ng pulisya ang kanilang mga bagong ebidensya at development kaugnay sa pagkamatay ni Kenneth. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.